kapuso, narito mga pangarin po tayo ngayon sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila para sa isasagawang local absentee voting para sa election 2025. At handa na nga po ang COMELEC para sa pagsisimula ng local absentee voting ngayong araw. At ipapakita po natin ngayon yung setup dito po sa Palacio del Gobernador. Makikita po natin na meron ng ilang mga nakaupo rito. Pero mamaya pa pong alas 8 magsisimula. Papakita lamang po natin yung setup, paano po yung mangyayari sa mga magpa-participate po sa local absentee voting. At sama po natin ngayong umaga si COMELEC Chairman George Garcia para ipakita po sa atin yung proseso, paano po ang mangyayari. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga sa mga kababayan. Alright, so halimbawa may mga darating na po rito, pipila para dun sa local absentee voting. Paano po yung magiging proseso? Can you just walk us through? Saan sila pupunta? Ano po ang mangyayari? Dito kasi sa COMELEC 922 ang mga kababayan natin, mga kaopisina namin na nagpa-register, magpa-participate sa local absentee voting. And therefore, inaasahan natin na dadagsa sila ngayong araw. Mga taga-COMELEC lang po ang pwede po rito? Yes po. At, yung ibang mga participants sa ibang sites yung po media, yun? halimbawa dito sa NCR, nandiyan sila sa aming NCR COMELEC, dyan sa San Juan. Yung mga nasa AFP, PNP, sa bawat kampo nila, sa Camp Crame, Camp Aguinaldo, yung iba't ibang opisina ng pamahalaan, nandun din. So, meron kaming mga sariling pinadala ng mga electoral board members, mga gamit, mga ballot box, na andyan lahat. So, kung ako ay isang local absentee voter, pupunta muna ako dito sa electoral board members table at pagkatapos bibigyan nila ako ng balota, pero bago nila ibigay, isusulat muna yung serial number, yung pinaka precinct ID number dito sa talaan. Katapat ng pangalan ng voter. Katapat ng pangalan. So may saktong naka-assign na para sa'yo. Tama po yan. Hindi ka pwedeng kamali at kumuha ng iba. Ito po, incidentally, ay original na balota na i-accomplish ng ating mga botante na local absentee voter. At Chairman, napansin ko talagang na siya, yung actual na balota, hindi katulad ng mga nakaraan na pag local absentee voter ako, sinusulat ko isa-isa yung mga pangalan. Sapagkat first time tayo na mag-automate sa ating local absentee voting. So, mag-shade na rin kami. Mag-shade kayo at pagkatapos, dahil nga sa wala naman tayong makina na pinadala, ang mangyayari, ang ibibigay namin sa ating mga botante ay itong balota, tapos may kasama siyang envelope na ganito, na naglalaman ano ang ballot ID number. Kasama rin yung paper seal na ito. Ito yung pangdikit. Ipapasok niya yan, 4 na beses niya itutupi, ipapasok niya dito sa envelope na to, lalagyan niya ito ng paper seal, para ibig sabihin siya mismo lahat ang nag-accomplish nito, at pagkatapos bibigyan siya ng envelope din na ito, ilalagay sa loob yung envelope na puti, at saka bibigyan muli siya ng tinatawag na paper seal. Okay. Yan. So, Chairman, ibig sabihin sa araw po na ito, halimbawa bumoto ka mula ngayong araw hanggang kailan po ito? Hanggang 30 po ng April, hanggang April 30. Hanggang 30 lang. Kahit na nag-register ka at hindi ka umabot dito sa panahong to, hindi ka na makakaboto. Hindi ka na makakaboto, at hindi ka na makakaboto sa May 12 sapagkat nalipat na namin yung registration dahil nag-apply ka mismo para maging isang local absentee voter. At pagkatapos, Ma'am Maris, yung envelope na naglalaman ng puting envelope pa rin at balota, ilalagay naman natin dito sa ballot box na ito. Okay. Yan. So, dyan ihuhulog yan. At pagkatapos yan ay may isisil para talagang hindi siya nabubuksan, namamanipula. At ito ay bubuksan na lamang sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo 12, sapagkat sa gabi, eksaktong alas 7 ng gabi, ay sabay-sabay naman ito na ipapasok sa mga makina. So, bawat araw isisil ang ballot box? Yes po, kung napansin niyo, napakadami naming plastic seals na to, Ma'am Maris. Ibig sabihin per day, yung ballot box na yun, kung ilan yung bumoto, isisil na kagad yun. Hindi na hihintayin yung mga boboto pa sa 29 tsaka 30 Hindi na po, para lang isisil protektado. So, 3 ballot box per site. Kaya naman po 3 seal ka agad na ganyan. Kaya pwede namin putulin yung bawat seal. Chairman, ilan po ang inaprubahan ng COMELEC para makaboto para sa local absentee voting? 57,682 ang lahat-lahat ng mga boboto dito sa ating local absentee voting. Di hamak na medyo mas mababa nung nakaraang eleksyon ng 2022 kasi 88,000 nung nakaraang 2022 elections. Subalit, bakit mas mababa? Ganun talaga kapag midterm elections kasi hindi ganun kadami ang bumoboto. Kaya nga kahit sa May 12,
inaasahan natin na hindi ganun kataas dahil ang ating pagboto lagi pagka midterm elections, 63 to 65%. Pero pag naka 70% tayo sa darating na election, medyo masaya na ang komisyon. At ang mga kwalipikado lamang para yung inaprubahan ninyo, sino-sino? Inaprubahan natin po yung mga members ng media, 1,005 po lahat yan. At pagkatapos yung membro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army ang pinakamadami. Meron din tayong pong miyembro ng Philippine National Police. Meron po tayong mga taga-DOH, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kahit sa COMELEC nga po, meron po kami na mga boboto po dito. Chairman, para sa local absentee voting, limitado lang yung pwede mo iboto, di ba? Hindi pwedeng lahat. Sino-sino yung mga pwede lang National iboto? candidates lang po. Ibig sabihin, senador lamang at saka party list ang pwede nilang maiboto. At meron din kayong papatupad na ayuda ban hanggang kailan to? Tsaka ano po ba ang parusa kapag may lumabag? Ay, nako, ang ating pong ayuda hanggang May 2 na lamang. May 1 actually. Pag May 2 to 12, bawal na pong ipamahagi yan. Kahit na anong pangalan pa ng ayuda, bawal na po. Ngayon po, meron tayong na-monitor yung mismong kandidato na incumbent ay present. Ngayong araw na ito, maaari po namin tanggalin yung kanilang mismong exemption para mamahagi ng ayuda at kakasuhan din namin yung mismong local official na involved. At lalabas din po yung resulta, no? Para dun sa show cause order. Yes po, sa mga show cause orders, madami po kami ilalabas pa sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Chairman George Garcia, para sa impormasyong binigay niyo po sa amin. At of course, para po sa mga magpa-participate sa local absentee voting, huwag niyo pong kalimutan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lamang po ng hapon, maaaring bumoto at mag-participate po tayo para hindi po masayang ang ating iisang boto. Yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin po dito sa COMELEC. Balik po sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.